Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Jeffrey U. Gonzalez, isang colorectal surgeon. At ako po ay naatasan ngayong araw na ito upang magbahagi ng kaunting kaalaman tungkol sa colorectal cancer. Ngayong araw po na ito, meron po tayong 4 na paksa. Yung una, tatalakayin natin kung ano nga ba yung colorectal cancer. Pangalawa, kung ano yung mga simptomas ng colorectal cancer. Pangatlo ay kung paano ba ginagamot ang colorectal cancer. At ang huli ay kung paano ba natin maiiwasan ito. So dun sa una, ano nga ba yung colorectal cancer? So kung mapapansin nyo, meron po tayong larawan ng mga iba't ibang personalidad sa buong mundo, mapa-international or mapa-local. No? So isa-isay natin sila. Yung una, si Audrey Hepburn, isang artista sa Hollywood. Pangalawa, si Ronald Reagan, isang naging presidente ng Estados Unidos. Pangatlo naman ay si Cory Aquino, na naging presidente ng Pilipinas. Yung susunod ay si Chadwick Boseman, or mas kilala sa Black Panther, bilang Black Panther, isang, again, artista sa Hollywood. Susunod ay isang basketballista sa PBA, si L.A. Tenorio. Kung mahilig naman kayo sa YouTube, nandyan naman si Will Dasovich, isang vlogger sa YouTube. So kung mapapansin nyo, iba't ibang lahi sila, iba't iba rin yung edad, iba't iba rin yung kasarian nila, lalaki, babae, iba't iba rin yung trabaho nila. No? So, lahat sila, iba't ibang tao, pero lahat sila nagkaroon ng colorectal cancer. Sabi nila dati, yung colorectal cancer ay sakit daw pang mayaman. Pero actually, hindi yung totoo. Based doon sa Globocan estimates noong 2020, no? Yung colorectal cancer ay pangatlo sa pinakamaraming top na cancer sa buong mundo, for both lalaki at babae sa lahat ng edad. Naunguna lamang dito ay yung breast cancer at saka yung lung cancer. This is yung sa international. Sa Philippines, nare-reflect actually yung data. So pangatlo rin yung colorectal cancer. Naunguna ang breast, sumusunod ang lung, pangatlo yung colorectal cancer. So actually, kahit na mayaman ka, kahit na mahirap ka, kahit na Afrikano ka, kahit na Amerikano ka, or Pinoy ka, pwede kang magkaroon ng colorectal cancer. At pangatlo siya sa pinakamaraming cancer. No? So, kaya nagiging importante yung talakayan natin ngayong araw na ito. So, para masagot yung tanong natin kanina, kailangan muna nating pag-usapan kung ano nga ba yung mga bituka, ang klase ng bituka sa katawan ng tao. So, sa katawan ng tao may dalawa, yung tinatawag na small intestine, tsaka yung large intestine. Yung small intestine, siya yung nag-absorb ng nutrients, no? Nung na-digest, nung kinain natin. Yung large intestine naman, siya yung nag-absorb ng tubig, no? Dun sa na-digest na kinain natin, para nagiging solid siya na nagiging dumi. So, ang rason kung bakit kaya solid or may form yung nilalabas nating dumi ay dahil sa large intestine. So, yung large intestine, may iba't ibang parte siya. No? So, yung cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, at saka sigmoid colon. Yung rectum ay siya yung parte ng bituka na nagdudugtong sa sigmoid or sa colon papunta dun sa anus, which is yung butas na kung saan lumalabas yung dumi sa puwet natin. So, kung may nag-develop na bukol or tumor dito sa large intestine or sa rectum, yun ang tinatawag natin na colorectal cancer. So actually, yung sanhi ng colorectal cancer, wala pa talagang nakakaalam. Wala pang nakakaalam ng exact na mekanismo kung bakit tayo nagkakaroon ng colorectal cancer. Yung colorectal cancer kasi nangyayari yan kasi nagkakaroon ng mutation, no?
doon sa cells ng colon natin, na yung mutation na yon ang nangyayari ay hinahayaan lang niyang mag-divide yung mga cells na walang namamatay na cells. So, uncontrolled yung pagdami nila. So, pag hinayaan natin yon, nagtagal, nagiging bukol siya. At yun na yung tinatawag natin na cancer. Pero wala talaga nakakaalam kung paano nangyayari yon. Although, may mga pathway na pinag-aralan, and yung isa sa mga pinaka-sikat na pathway ay yung tinatawag na adenoma to carcinoma sequence or yung polyp to carcinoma sequence, no? So, kung makikita nyo sa picture, yung nasa left, yung nasa kaliwa, ito yung picture ng normal na colon, no? Tapos, yung normal na colon na yan, eventually, nagkaroon siya sa ibang tao ng polyp, tinatawag adenomatous polyp. So, yung polyp na yan, pag nahayaan, and since maliit lang siya, wala siyang simptomas, pabayaan siya, hindi siya na-detect kaagad, eventually, lumalaki siya, nagiging advanced adenoma siya. Ngayon, give it some time, kung nakikita nyo, 5 to 20 years, matagal yan, no? Nasa colon lang siya, tumatanda yung tao, give it some time, may chance na yung advanced adenoma na yan ay nagiging cancer. So, ito, yung adenoma to carcinoma sequence ay most of the cancer na nakikita, colorectal cancer na nakikita natin ay sinasabi nila na dito galing. Although may mga iba pang mga pathway actually, no, na kung paano nagkakaroon ng colorectal cancer. Ito lang yung pinakasikat. Pero wala talaga pang nakakaalam kung bakit tayo nagkakaroon ng cancer. So, yung mga cancer yung colorectal cancer, may mga tinatawag tayo mga risk factors. So, bakit si ganito nagkaroon, si ganito hindi, no? So, may mga ibang tao may high risk na magkaroon, may mga ibang tao kahit na kung ano yung gawin, hindi nagkakaroon ng cancer, no? So, yung una na risk factors ng colorectal cancer is yung old age, yung edad. So, habang tumatanda yung tao, mas lalong tumataas yung chance na magkaroon siya ng colorectal cancer. Usually, ang colorectal cancer, nakikita natin yan sa edad na mga 60 and above. So, kung pansin nyo kanina, doon sa adenoma carcinoma sequence, sabi, yung polyp magde-develop daw into mga 20 years, no? So, kung ima-minus mo yung 60, minus 60, mga 40 plus, kung minsan, edad 40 plus, nagkakaroon ka na ng polyp, and then yung polyp na yun, pag napabayaan, eventually, pwede na siyang maging cancer. So, habang mas tumatanda, mas tumatagal yung polyp, mas nagkakaroon ng chance na maging cancer siya. So, old age, mas mataas yung risk factor for colorectal cancer. Pangalawang risk factor din is yung pagkakaroon ng ibang mga sakit, no, tulad ng inflammatory bowel disease, tulad ng ulcerative colitis o yung Crohn's disease. So, itong mga klase ng sakit na to, pag mayroon ka nito, tumataas yung risk mo na magkaroon ng colorectal cancer sa buhay mo, no? So, habang mas tumatagal, mayroon kang sakit na ito, mas tumataas yung risk na magkaroon ka ng colorectal cancer. Yung mga tao din na may history sa family nila na nagkaroon ng colorectal cancer, mataas din yung risk na magkaroon, no? So, yung mga may tito, tita, ganun, mga lolo or nanay, tatay na nagkaroon ng colorectal cancer, mas higher yung risk nila na magkaroon compared dun sa ibang tao, yung sa pamilya nila walang history ng cancer. Isa ring tinitignan risk factor sa pagde-develop ng colorectal cancer ay yung pagkain, yung kinakain natin, no, mula nung bata tayo until nung tumanda, no. So, actually, sinasabi nila yung mga meat, yung mga processed meat actually, yung mga tocino, mga bacon, ham, ganon. Ang pag madalas kang kumain, na marami kang kinakain ng mga ganon, mataas yung risk mo for colorectal cancer. Kung mahilig ka rin sa mga matataba, no, yung puro lechon kawali yung kinakain, mga chicken skin yung kinakain, no, na kaunti yung
gulay, low fiber diet, yan, sila yung mga increase yung risk na magkaroon ng colorectal cancer. Siyempre, since mahilig kang kumain ng mga ganyan, ng mga karne, ng mga taba-taba, siyempre, since mahilig kang kumain, mataas din ang chance na tumaba ka. So, yung mga obesity, no, mga matataba, increase yung risk nila in their lifetime na magkaroon ng colorectal cancer. Yung pag-inom ng alak at saka yung paninigarilyo ay associated din sa pagkakaroon ng colorectal cancer. So, ano nga ba yung simptomas ng colorectal cancer? So, actually, yung mga simptomas na yun, masasummarize lang sa slide na ito. No? So, may kadalasan 5. No? Yung una, yung sinasabi dito, trouble going to the bathroom, or may nagkaroon ng pagbabago sa pagdumi mo. Siyempre, di ba, tayo, yung normal natin, pag dumudumi tayo, okay lang, di ba? Tapos pag biglang nagbago daw, kunyari, biglang napansin mo, ilang linggo ka nang nahihirapang dumumi, mahirap lumabas, ganon, yon, magtaka ka na. Or pansin mo, dati malalaki yung lumalabas na dumi mo, tapos ngayon, bigla na lang maliliit, parang pencil na lang yung size nung lumalabas, yun, magtaka ka na. Or siguro, laging solid, no, yung dumi mo, tapos ngayon parang nagdadiarrhea ka, no, na matagal, hindi lang yung isang beses nangyari, dapat nangyayari siya for several weeks, no. Yan yung mga nakakapagtaka, no, magtaka ka na ay baka simptomas na to ng colon cancer. Or yun, yung sigurong dati hindi ka nahihirapan, hindi ka constipated, tapos biglang constipated ka, ayun, may nagbago, no? Basta may nagbago, hindi siya normal, hindi siya yung dati, yun, magtaka ka na. So baka kailangan mong kumonsulta na sa doktor. Pangalawa na simptomas or sign is yung may dugo sa dumi, no? So sa inidoro, no? So nung after mong dumumi, nung before ka mag-flush, nakita mo, ay, may dugo, red, kulay red. Or yung dumi, may bahid ng dugo sa dumi. Ganon, yun, magtaka ka, magkonsulta ka sa doktor kaagad. Wag nyong parang i-associate yung pagdurugo lagi sa almoranas. Kasi may mga pasyente na akong nakita na yun, nagkaroon sila ng cancer na pala, pero dati na-associate nila yung pagdurugo kasi may almoranas ako, ganon. Kaya dumugo yan kasi may nakakapa akong almoranas. So sabi nila almoranas normal lang yan, okay lang yan. Tapos hindi nila pina-check sa doktor. Para yung pala cancer na pala. So mas maganda, wag nyong parang pangunahan yung doktor na mag-diagnose, no? Kasi kung minsan dinadiagnose ng pasyente yung sarili niya na, ay, dumugo, kasi ba namang may almoranas ako, ganun ang iniisip, hindi. So, kung may makita kayong dugo sa inidoro or sa dumi, no? Mas maigi na ipa-consult nyo na lang sa doktor para sila na mismo yung magsabi kung ano nga ba siya, kung benign siya, kung almoranas lang siya, or kung may iba na pala problema. So, yung doktor, examinin niya yan, no? Susundutin niya yung puwet, tapos magpapagawa siya ng mga test, or kung talagang may hinala siya, baka i-refer na kayo sa gastroenterologist for colonoscopy, no? So, ganon. So, basta makakita kayo ng dugo, wag na kayong mag-isip ng ibang rason, mas magandang ipa-check nyo na sa doktor para sigurado. Pangatlo, yung abdominal pain or discomfort. So, ito medyo na to siguro, baka advanced na to na symptom ng almoranas, no? So, kung sumasakit-sakit na, pwedeng kasi dahil may malaki na yung bukol or yun, may naaapektuhan na siya na ibang parte ng katawan, kailangan nyo na magpa-check. So, yun. So, magtaka na kayo dyan. Kasi yung abdominal pain or discomfort na paulit-ulit,
ano yan, may problema yan. So, kailangan ipacheck nyo na yan sa doktor. Yung classic anong pang-apat, yung classic na simptomas ng cancer is yung walang ganang kumain. At yun, since walang ganang kumain, nangangayayat. No? So, ito yung isa sa mga classic na symptoms ng cancer. So, loss of appetite, well, kasi yun, may bukol sa bituka. And then, kuminsan yung bukol sa bituka na yun, nagbabara, hindi masyadong nakakalusot yung dumi, mabilis mabusog, hindi masyadong makakain. No? Isang pwedeng explanation yon kung bakit nawawala ng appetite. Pwede rin actually yung cancer mismo. Yung cancer mismo, pwedeng nagsisecrete siya ng mga substance na yun, na ano ng tao na nanghihina yung tao. No? Or hindi masyadong makakain. Kaya pag hindi ka masyado nakakain, yun, automatic yan. Nagbabawas ka ng timbang. Nangangayayat yung pasyente. Or yung panglima, no? Unexplained tiredness. So, easy fatigability. Ganun. Mabilis mapagod. So, usually, yung mga may cancer, yun, pwedeng for a time nawawalan ng dugo, no? Kung kahit na hindi nila napapansin na may dugo na pala yung dumi nila, kung minsan yung pagdurugo kasi hindi nakikita, hindi napapansin sa dumi, no? Kasi kung minsan hindi natin tinitingnan naman yung dumi, tsaka yung kulay parang parehas ng dumi, kaya kung minsan hindi na-detect yung pagdurugo. So kung nangyayari yon ng matagal, kung minsan nagkakaroon ng anemia. So isang possible na na explanation bakit mabilis mapagod ang isang tao. So, kung may ganyan, pansin nyo, dati naman malakas ako, ba't ngayon parang mabilis akong hingalin, gano'n, magpa-check kayo sa doktor. So, marami namang dahilan, no? Pero kung ito lahat nakita sa isang tao, ganun, tumataas yung paghihinala ng doktor na makakatingin sa inyo, ay baka yung si patient ko may colon cancer. So, pero ang suggestion ko sa mga nakikinig na mga tagapanood, no? Pag may mapansin kayo na pagbabago, na sa tingin nyo, nagpapatuloy siya, no? Hindi lang siya yung parang one time, big time, yung parang tuloy-tuloy siya for several days or weeks, mas maganda na ipa-consult nyo sa doktor. Mas lalo kung ito sa mga symptoms na pinpoint natin. Kasi it can mean the presence, yung isang presensya ng isang symptoms na to, it can mean na may colon cancer kayo. And yung doktor na yun yung magre-request ng additional na test para ma-confirm yung hinala, kung may hinala siya. Okay, so yung susunod na question natin or topic natin ay kung paano nga ba ginagamot yung colorectal cancer. So, actually, kanina, di ba, nakita natin yung symptoms. Yung pinag-usapan natin yung symptoms ng cancer, colorectal cancer. Actually, may mga steps pa doon, no? Before natin mapunta sa treatment, no? So, kung ma-detect na yung colorectal cancer, na mayroong colorectal cancer, yung isa sa mga unang gagawin dyan ay syempre, kailangan makita kung nasaan yung colorectal cancer na yon, kung saan parte ng colon, yung bukol, tapos makakuha ng sample na laman or biopsy na tinatawag, para yung biopsy na yan ay ipapadala sa pathologist para ma-check under the microscope, makumpirma na cancer ba ito o hindi. So yun ang unang step actually. Una, kailangan natin i-confirm kung cancer man ba yun o hindi. Once na na-confirm na cancer siya o hindi dun sa lokasyon na yon ng bituka, ang next step ay kailangan natin malaman kung ano yung stage. So yung stage usually nalalaman yan, pinapagawa natin kadalasan CT scan kasi siya yung pinakamura at cost-effective na test, no? So yung CT scan, doon natin malalaman kung anong stage na yung cancer. Bakit ko diniscuss yung stage? Kasi very important yung stage kung paano mo gagamutin yung colorectal cancer. So, dito nilagay ko may dalawang klase, yung colon at saka yung rectal cancer, no? So depende sa stage nung cancer ng pasyente,
doon magdedepende yung kung ano yung gagawin, no? So, kung early stage o yung tinatawag natin na stage 1 for both colon at saka rectal cancer, kadalasan isa lang yung treatment, no? Surgery. Pero for the rest, yung mga medyo advanced stage, mga 2B, ganon, or stage 3 or 3, hindi lang surgery yung yung gamutan, no? May iba pang modality na tinatawag or may iba pang mga treatment, additional treatment kumbaga na kailangan, no? So for colon cancer na medyo advanced na, aside from surgery lang, kailangan din ng additional na chemo. Kung rectal cancer, yung nga sabi nga natin, stage 1, surgery lang, pero kung medyo advanced na yung stage ng cancer, stage 2 or 3 na yung rectal cancer mo, kadalasan, yun, kuminsan, yung, most of the time actually, kadalasan, radiation nauuna, no? Tapos, doon susunod yung surgery, tapos yung chemo. So, kung mapapansin nyo, actually, hindi lang talaga surgery yung gamutan ng cancer, no? May chemo, may radiation din, no? Depende sa cancer at saka depende sa stage. Kaya actually, yung pinakamagandang gamutan for colorectal cancer is yung tinatawag natin na multidisciplinary team approach. So, sa approach na ito, yung mga members ng team, no? So, nandyan yung colorectal surgeon, nandyan yung gastroenterologist kasi sila yung nakadetect, sila yung nag-biopsy nung bukol. Nandyan din yung medical oncologist, radiation oncologist. Ngayon, kung may tanong dun sa CT scan or dun sa MRI na pinagawa, nandyan yung diagnostic radiologist. May nurse din tayong kasama na espesyalista, no, sa pagkagamot din na colorectal cancer. Yung histopathologist, sila yung nagbasa ng biopsy. Yung nutritionist, kasi 'di ba sabi natin kanina, weight loss. Madalas talaga yan sa colorectal cancer. So, kailangan ng nutritionist para mas ma-optimize yung pasyente natin for yung sa treatment, no? Tapos, syempre, since nangihina sila, hindi masyadong makagalaw kuminsan, baka kuminsan kailangan natin ng rehab specialist. So, yun, napag-aralan na to, napatunayan na actually na yung multidisciplinary, since yung gamutan nung colon cancer at saka nung rectal cancer ay hindi lang surgery, hindi lang mga surgeons yung gumagamot, kundi yung ibang tao din, no? Ang best na approach dyan is yung multidisciplinary, wherein pinag-uusapan, nagmi-meeting yung mga doktor kasama ng pasyente at saka mga kaanak, pinag-uusapan yung sakit ng pasyente, kung ano yung sitwasyon ng sakit niya, tapos kung ano yung rekomendasyon ng team ng mga members na to. So, itong mga members na to, yung colorectal surgeon, yung mga oncologist, mag-uusap-usap kung ano yung nararapat na treatment na gagawin, na hindi lang yung surgery. Kasi, kuminsan, yun nga, napapansin natin actually, sa ibang mga pasyente, no, kung kuminsan, kunyari sa colon cancer, na-operahan na. Tapos, after mo-operahan, maganda na yung pakiramdam. Pero, hindi na bumalik or, yun, from the clinic ng surgeon, hindi na siya nagpunta sa ibang clinic, no? Hindi na na-follow up na kailangan pala niya na mag-chemo. So, may mga ganon tayong nakikitang pasyente. Kung hindi na-explain sa kanila na, since maganda na yung pakiramdam ko after ng operation, wala na akong kailangan gawin, ayaw kong mag-chemo, gano'n. So, yun yung mga hindi nila alam, tapos yung pala, after nun, babalik yung cancer nila. So, mas maganda, kaya maganda nga talaga na actually, before masimulan yung gamutan, napag-usapan na ng team mismo, yung mga gagamot, yung mga involved. So, it doesn't mean naman na lahat ng nandirito sa team kailangan makita kaagad ng pasyente. Pwedeng yung minimum, which is yung surgeon, yung medical oncologist, at saka yung radiation oncologist. Yung kumausap sa pasyente para mapag-usapan kung ano yung treatment na gagawin sa kanya. Okay? So, ito lang, gusto ko lang ipakita yung gamutan, yung sa surgery na part sa colon cancer. So,
Yung for colon cancer, makikita nyo sa picture, kung nasaan yung bukol, yung segment na kung nasaan yung bukol ay puputulin natin, and most often than not, idudugtong yun kaagad. And yung approach, may dalawa usually kaming approach dito, yung traditional, which is yung may hiwa sa gitna ng tiyan, no? Parang cesarean section, yung hiwa. Yun yung traditional na open surgery na tinatawag. Or kung minsan, ginagawa rin namin yung maliliit yung hiwa, no? Yung laparoscopic na surgery, no? So may advantage ito, mas less yung hiwa, mas maliit, mas less yung pain, yung sakit after the operation. So mas mabilis yung recovery ng pasyente, mas mabilis siyang makakauwi after the operation from the hospital. So after nung surgery sa colon cancer, kung mapatunayan na advanced stage siya, stage 2 or 3, kung may mga positive na kulane na nakita doon sa histopathologic report na binigay, mas maganda na magbigay ng chemo sa mga pasyente na yan, no? So tatanong yung mga pasyente, bakit kailangan, no? Yung nga, naalis na nga nung surgery yung cancer, bakit pa kailangan yung chemo? Actually, kasi yung chemo, binibigay yon dun sa mga high risk na bumalik. So, bakit high risk bumalik? Dun sa mga high advance yung stage, yung mga mataas yung stage, kung minsan, kasi ang nakikita lang ng surgeon, yun lang yung maaalis eh. So, yung bukol lang yung na nakikita, nakakapa namin, yun lang yung naaalis. Pero kung advance yung stage ng cancer nyo, may chance na baka may mga microscopic na cancer cells na pwede nang kumakalat sa ibang parte na hindi namin nakita. Siyempre, since hindi namin nakita, hindi namin naalis. So, kung kunwari mataas ang stage mo, naalis na nung surgery yan, there is a chance na baka may mga microscopic na hindi nakikita ng surgeon na naiwan dun sa operation, sa katawan nyo, no? So, ang purpose ng chemo ay para doon. So, parang siya yung tagalinis ng posibleng naiwan ng surgery. So, pag binigay yung chemo sa mga pasyenteng ito, yung mga high risk, mas bumababa yung chance na bumalik yung cancer. Kaysa sa yung surgery lang yung ginawa, tapos hindi na nagpa-chemo, mas mataas yung chance na bumalik yung cancer ng pasyente na yun. So, kaya, yun yung dahilan kung bakit tayo nagbibigay ng chemo. Para mas bumaba ang recurrence ng cancer. So, for rectal cancer, parang ganun din sa colon cancer, no? So, sa picture sa left, makikita nyo kung paano pinuputol, no? Pinuputol namin yung parte na may tumor, yung parte na may bukol. Tapos, idudugtong yun sa anus, or malapit sa anus, no? Malapit sa butas ng puwet. So, yung usual na pagkakasunod-sunod ng gamutan for rectal cancer, kadalasan, kung advanced na yung rectal cancer, usually nagsisimula yan sa radiation. So, yung radiation oncologist, siya yung magbibigay ng radiation dyan sa parte ng bituka na ito. Ang purpose naman ng radiation ay para mapaliit yung bukol, no? Kasi yung area kung nasaan yan, yung rectum na yan, masikip yan. Masikip, parang size ng lata ng sardinas. So, nandun yung bukol, nandun yung bituka, and then yung pag-ooperahan namin lata ng sardinas. So, kung malaki yung bukol, mahirap sobra yung operasyon, na kung pipilitin mo yung operasyon, baka may mga maiwan kang cancer cells pag inoperahan mo diretso. So, ang purpose ni radiation, dalawa. Una, yung radiation, may effect siya na lumiliit yung bukol. Namamatay yung cancer cells, lumiliit siya. So, pag mas maliit yung bukol, mas dumadali yung operasyon. Kasi mas may space yung surgeon para mag-opera dyan sa may rectal, sa may pelvic area. Pangalawa, na rason kung bakit tayo nabibigay ng radiation is kasi doon sa area na yan, sa paligid ng rectum, paligid ng bukol sa rectum, ina-sterilize nung radiation. So, pinapatay din niya yung mga cancer cells na pwedeng kumakalat na ng konti away from the rectum.
So, yun yung dalawang purpose. So, all in all, ang rason dyan kung ba't binibigay is para mapababa din yung local na recurrence, yung chance na bumalik yung bukol after the operation. So, ito yung nauuna. So, pag binigay mo yung radiation, lumiliit yung bukol, mas napapadali ang operasyon. So, yung next step is yung operation. So, yung operation, usually inaalis lang. So, parang kanina dun sa colon, ganun din. Pinuputol yung parte ng bituka na mayroong bukol. Tapos, kung kayang idugtong, idudugtong. So, ang kadalasang tanong dyan is, Doc, pag may rectal cancer ako, mawawala na ba yung butas ng pet ko? Magiging permanent na ba yung colostomy? So, hindi lahat, no? So, kung baka may magtanong, hindi lahat ng rectal cancer kailangan may permanent colostomy ka after, no? So, marami ngayon na rectal cancer na naooperahan na after ng treatment nila, nakakadumi uli sila sa puwet. So, kasi kung minsan yan yung kinakatakot ng ibang pasyente. Bakit ayaw nila magpo-opera? Kasi, yun nga, pag naoperahan daw sila ng rectal cancer, wala na yung butas yung puwet ko, nakakolostomy lang ako lagi. No? So, hindi lahat kailangan nakakolostomy. So, mas maganda, yun, depende sa type ng cancer mo, pag-usapan nyo with the multidisciplinary team. So, after nung operation, so, usually after ng operation, magpapahinga yan. Magpapahinga yung pasyente. Mga 1 month or 2 months. Basta less than 2 months, dapat masimulan na rin yung chemo. And yung purpose ng chemo, katulad ng sinabi ko kanina sa colon cancer, is parang siya yung papatay ng posibleng naiwan ng mga microscopic na hindi nakita ng surgeon, na hindi nakita sa CT scan, na posibleng kalat ng cancer. So, all in all, pag ginawa mo tong tatlong ito, yung radiation, tapos inoperahan mo, inalis mo yung bukol, tapos nag-chemo ka, mas maganda yung chances mo, no, na hindi bumalik yung cancer, na mabuhay ka pa ng matagal. Okay, so yung last na question natin is kung paano ba natin, so ito yung very important, paano ba natin may iwasan yung colorectal cancer? Actually, may dalawang sagot lang dito. Unahin na natin yung una, which is yung nabanggit natin kanina na mga risk factors is imo-modify mo dapat kung present sa iyo yung risk factors na diniscuss natin kanina, ay dapat baguhin mo yun, no? So lifestyle modification yung kailangan mong gawin, no? So una, yung sa weight. So kung medyo may taba-taba tayo, medyo mabigat tayo, kailangan natin mag-diet, no? Kailangan natin gumalaw-galaw, mag-exercise. So yun, yung pangalawa din. So move more in any way every day. So galaw-galaw, kung kaya mo mag-exercise ka. Pangatlo, kumain ka ng fiber-rich foods. Bawasan mo yung mga taba-taba. Kung mahilig ka sa matataba, bawasan mo yung mga taba-taba. Kung mahilig ka sa bacon, ham, tsaka tocino, bawasan mo rin yon. Kasi talagang proven na yon, yung mataas na intake ng processed na meat, kasi yung mga chemicals doon siguro, sila yung nagkokos yung high risk, ng high incidence ng colorectal cancer, no? Yun. So, avoid yung mga red meat, processed meat, avoid. Tapos yun, wag manigarilyo, wag uminom ng alak, bawasan. So, sabi dito, how many colorectal cancers can be prevented? Almost half. So, pag binago mo yan, nag-healthy, lifestyle change ka, healthy lifestyle, mas bumababa yung chance mo, yung risk mo na magkaroon ka ng cancer throughout your life, no? So, this is a very good advice. So, ito yung unang tip. Yung pangalawang tip naman, actually, is yung tinatawag natin na colorectal cancer screening, no? So, actually, dati sa States at saka dito sa Pilipinas, yung advice nila is 50 years old, no? Pero may bago, actually, is 45 years old. So, ano nga ba yung colorectal cancer screening? So, this one, kinopya ko lang from the Philippine Society of Medical Oncology na website.
sinasabi lang dito kung ano ba yung mga recommended, no? So katulad ng sabi natin kanina, 45 years old and above. Ito yung para sa mga pasyente na average yung risk. 'Di ba kanina na-discuss natin yung may mga ibang pasyente high risk, yung mga may history sila sa pamilya na may mga cancer, ganon. Sila, iba yung age na kailangan nilang mag-screening, no? Pero yung mga ibang tao na walang history ng cancer sa pamilya, ito, 45 years old and above, magkonsulta na para matanong kung ano yung mga posibleng test na pwedeng gawin, no, for colorectal cancer screening. So, sinabi dito sa infographic ng PSM mo, yung colonoscopy every 10 years. So, colonoscopy ka, by age 45, kung walang nakita, malinis yung colon mo, pwede mo siyang paulit after 10 years. Sigmoidoscopy, for every 5 years, pero kung kaya mo naman pagawa yung colonoscopy, colonoscopy na lang, di ba? Same test lang din. Tapos, yung stool exam every year, no? So, yun, ito pala, yung sinabi ko kanina, no? So, pag may family member kayo, or relative na nagkaroon ng cancer, it is advised ng colorectal cancer, it is advised na mas maaga yung colorectal cancer screening nyo. Siguro mga 40 years old, no? Pag 40 years old na kayo, magpa-colorectal cancer screening na kayo. So sa Pilipinas, kadalasan ginagawa natin is yung stool test at saka yung colonoscopy. So, yung stool test, actually, yung dati is yung tinatawag na FOBT, pero hindi siya masyadong sensitive or specific pala. So, yung FIT test na tinatawag or yung fecal immunochemical test, siya yung advisable ngayon na gawin, no? So, recommended siyang gawin yearly. Tapos, yung para lang siyang pregnancy test, no? Pero before mo ipatak yung dumi mo dito, kailangan mo muna siya i-mix dito sa parang vial nila, no, ng may reagent kaya i-mix, tapos ita-drop mo doon sa test na tablet, tapos doon mo makikita kung magpa-positive or magne-negative ka. So kung negative ka, ulitin mo na lang uli yung test na to next year. Ganoon lang siya. Pero kung nag-positive ka, kailangan mong bumalik sa doktor, and yung doktor, usually yung gastroenterologist, i-advise ka na magpa-colonoscopy. So yung positive test na yan, kailangan ng confirmatory test, yung colonoscopy yon. So ang purpose ng colonoscopy, makita kung nasaan yung bukol, kung mayroon man, tapos kung makita siya, kukuha ng sample na laman, yung biopsy na tinatawag natin, para mapadala yon sa pathologist. So, yung colonoscopy, ginagawa siya parang ganito, no? Merong camera na flexible, na parang lubid, no? Na parang hose, na ipapasok sa puwet ng tao, and then sisilipin. May video yun, no? Na nakakabit sa monitor. So, nakikita ng gastroenterologist yung loob ng bituka mo. Kadalasan kasi yung cancer naman nagsisimula dyan sa loob ng bituka. And yun, titignan niya until ma-reach niya yung dulo. Titignan niya yung buong surface ng bituka mo, ng lumen ng colon, para makita kung may mga polyp or kung may bukol, no? So kung may makitang polyp, ang gagawin ng gastroenterologist ay aalisin niya. So actually, yung pag-alis ng polyp, since naalis mo na yung polyp, wala na siyang chance na mag-develop into an advanced na adenoma to eventually after several years magiging cancer. So kaya siya nagiging preventable na sakit. So na-prevent ng pag-screening colonoscopy, yung paggawa ng colonoscopy, yung pag-develop ng cancer. Kasi kung may makitang polyp, naalis yung polyp, wala na magde-develop na cancer sa iyo. So, kaya siya very important. So, syempre, kung ako yan, mas gusto ko maalis yung polyp kaysa doon sa makita na may bukol ka na, di ba? So, kaya very important yan. So, ulitin ko, yearly, gagawin niyo yung FIT test. Kung negative,
di next year na lang siya uli gawin. Pero kung nag-positive, kailangan mo magpagawa ng colonoscopy kasi more likely than not, may makikita yung gastroenterologist na problema dyan sa loob ng colon. So, tatapusin ko yung usapan natin ngayon with this slide. No? So, ang colorectal cancer is preventable, katulad ng sinabi natin kanina. So, kung na-screen ka, may chance na ma-detect ka, na polyp pa lang siya, ma-detect na siya at maalis siya. Or kung makita ng colonoscopy na may bukol, at least treatable siya. No? Nagagamot ang colorectal cancer. Hindi siya parang pag na-diagnose ka ng colorectal cancer, end of the road na. No? Hindi. So, nagagamot siya. Tapos, beatable. Yes. May mga nagagamot na mga pasyente na colorectal cancer and then until now, they're still alive and kicking. Buhay pa sila kasi yun nga, nasunod nila yung proper treatment. No? Natapos nila yung proper treatment. So, dito nagtatapos yung aking munting talk at salamat sa pakikinig. Maraming salamat.